Sa panahong ang pag-iwas ay tila naging normal na sa politika, ang pagharap ni dating Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, ay nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng tapang at integridad. Hindi siya nagtago, hindi siya nagpadala ng kinatawan, at hindi siya nagdahilan. Sa halip, pinili niyang harapin mismo ang kanyang mga akasador, bitbit lamang ang mga katotohanan, pagiging bukas, at matatag na paniniwala na ang katotohanan ay laging mananaig. Ang kanyang pagharap sa ICI ngayon ay higit pa sa isang formalidad, ito ay isang pahayag ng kumpiyansa. Kumpiyansa na bawat akusasyong ibinabato laban sa kanya ay mabubuwag kapag sinuri ng maigi. Kumpiyansa na ang hustisya bagaman na antala ng politika at propaganda ay magbibigay sa kanya ng katwiran. At kumpiyansa na gaano man kalakas ang ingay ni Sara Duterte at ng kanyang DDS machinery, hindi nito kayang baluktutin ang katotohanan. Sa loob ng ilang buwan, si Romualdez ang naging paboritong punteriya ng walang humpay na atake, mula sa mga bulong-bulungan hanggang sa lantaran at kasinungalingang propaganda, lahat ay idinisenyo upang dungisan ang kanyang pangalan at sirain ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang pagdinig na ito ay maaaring maging simulan ng kanyang muling pagbangon. Sapagkat kapag pinili mong harapin ang pananagutan ng may kapanatagan at dignidad, kusa at kusa ring lumilitaw ang katotohanan. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay minsang kinilala ang halaga ni Romualdez. Hayagan niyang sinabi na isa itong mabuti, matalino, at karapat-dapat na lingkod bayan, at binanggit pa na baka siya ang kanyang inendorso bilang vice-presidente noong 2022 kung tumakbo ito. Ang pahayag na iyon pa lamang ay sapat na upang basagin ang kasinungalingang nagsasabing magkaaway sila ng administrasyong minsang nagtiwala at rumspito sa kanya. At kung may naghahanap pa ng patunay sa kanyang pagkatao, pakinggan na lamang si Sara Duterte mismo, na minsang nagsabi. Mga sarili niyang salita iyon, isang malinaw na pagkilala kung gaano kalaki ang utang na loob niya kay Romualdez sa likod ng 32.2 milyong boto. At gayunpaman, sa kabila ng lahat ng sakripisyo at katapatan ni Romualdez, pinili ni Sara ang pagtataksil at paninira kaysa sa pasasalamat at kagandahang asal. Ngayon, habang humaharap si Martin Romualdez sa ICI ng may tahimik na lakas, nasasaksihan ng buong bansa ang isang lider na hindi tumatakbo sa pananagutan, isang lalaking hinarap ang lahat ng kasinungalingan ng may dangal. At marahil, kapag tuluyang tumahimik ang lahat ng ingay at panlilinlang, aalalahanan ng kasaysayan na siya ay masyadong mabait, masyadong tapat, at masyadong disente sa isang babaeng ang ibinalik lamang ay kawalan ng utang na loob. Kaya oo, balik sa'yo, Sara Duterte.